Sa bidyong ito ay atin pong sasabihin yung mga kaalaman na dapat malaman ng ating mga magsasaka ngayon, lalong-lalo yung mga nagtatanim ng palay, particularly dito sa parteng Luzon, dito sa Central Luzon na kagaya natin, na alam natin na marami nang nakapaglipat tanim po ngayon. Ngayon po ay July 8 at talagang marami na po yung mga nagtanim. Talagang ang problema, konti lang yung yung buhos ng ulan, kaya lagi silang nagpapatubig. Sa atin, itong ating punla na to ay tinanim natin nung sinabog po natin ito ng June, hindi ko na makamaalala, basta ang alam ko ito June 25 siguro. Hindi ko masyadong kabisado. Babanggitin ko po sa mga susunod na video natin yung exact date kung kailan natin ito sinabog. At yung ating mais ay maaani nitong July 15. At ito naman siguro ililipat tanim natin ito mga July 20 to 25 yung nito. Dito sa Central Luzon, dati ang ginagawa natin dito pag may mga nagpupunla o nagtatanim na, maayo kasi may mga nagpupunla na dito, may nagda-direct seeding na dito, kasi mahal ang upa sa paglilipat tanim, mahal din ang upa sa pagbubunot ng punla, kaya karamihan dito o marami na yung mga nag-direct seeding, yung sinasabog tanim. Pero ang naobserbahan ko, hindi masyadong malaki yung ani sa sabog tanim or sa direct. Mas malaki pa rin yung yung ani kapag lipat tanim. Kaya ako nagdesisyon ako na lipat tanim yung aking way of planting rice para mas maraming anihin. Kasi napansin ko na kapag nabubunot itong punla at naitatanim ulit, mas marami yung kanyang suhi kumpara sa mga direct seeding. Although sumusuhi din, pero konti yung kanyang suhi, hindi kagaya ng pagsusuhi ng nalilipat tanim. Wag po kayong alis dahil sasabihin po natin yung kung kailan tayo dapat magpunla para hindi tayo magastusan sa kapapatubig. Kasi nangyari sa akin to na patubig, talagang lalaki yung expenses mo. Tapos hindi din maganda yung palay mo dahil iba kasi yung kung patubig lang kaysa ulan yung dumidilig sa ating palay. Kaya huwag po kayong malis. Tapusin nyo po yung video ito para malaman nyo po yung mga kaalaman na maglelesen ng ating gastos at lalaki ang inyong kita. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang
amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Dito po sa Central Luzon, dati June 12, 13, 14, yan, yun yung schedule namin dati ng pagpupunla dito. Kaya lang, dumating itong climate change, uminit, tapos medyo na-delay yung patak ng maraming ulan. Kaya kung magpupunla ka ng mga panahon na yon na kukunti pa yung ulan. Pag kasi kukunti ulan, hindi umaagos yung mga irrigation dito. Yung mga irrigation dito dati kapag June umaagos na, siguro 20 years ago. Pero ngayon 10 years na nakalipas, walang laman yung irrigation na tubig kapag hindi ulan. Kaya kapag magtatanim ka o magpupunla ka ng palay ng July or June 12, 13, 14, 15, mga ganyan, wala. Pag maglilipat tanim ka, gagastos ka sa gasolina at krudo dahil walang ulan, walang tubig ng irigasyon, at gagamit tayo ng generator para lipat tanim po tayo dahil walang tubig ang irrigation. So tayo, ganun ang ginagawa natin ngayon. Talagang dati umaasa tayo sa irrigation, ngayon umaasa na tayo sa tubig galing sa deep well dahil wala pong malakas na ulan, wala ding tubig sa irrigation. So dito ngayon, dati dito kapag ang date ay June 12, 13, 14, talagang unahan na dito sa pagpupunla. Talagang maski ako noon, siguro 10 years ago, ganon yung ugali ko din. Pag nakita ko nagpunla yung kapitbahay ko, yung katabi ko, punla na rin. At yun nga, ang nangyari, napapagastos kami dahil walang ulan, walang tubig ang irrigation. Kaya yun, napipilitan kaming gumagamit ng water pump. Tapos kahit lipat tanim ka gamit ang water pump, wala pa ring ulan, na napipilitan kaming i-maintain yung mga palay sa paggamit ng deep well dahil kung hindi natin gagamitan yang ng papatubigan, dadami yung damo, tapos hindi lalaki yung palay. Ganon. Kaya pinag-aralan ko yung time kung paano makakamenos sa gastos at matatimingan natin yung ulan. Kaya ang ginawa ko, instead na sumabay sa mga nauuna na nagpupunla, ang ginawa ko, inadjust ko yung calendar ng aking pagpupunla. So instead na magpunla ng June 12 to 20, ginawa ko June 25 ako nagpunla. Kasi June 25, July, kukunti pa rin ang ulan ngayon madalang pa rin ang ulan. Dumarating lang ang malakas na ulan kapag August na. August, September, October, at hanggang later part ng November mayroong ulan. Kaya I decided na i-move yung aking pagpupunla para eksakto kapag ako'y naglipat tanim ng July, halimbawa 25 or 20 to 25, so magre-recover yung aking punla na nalipat tanim ng 1 week. Bunuhan ko yan kung siguro may mga ilan-ilan ng mga ulan yan. After 1 week, magsisimula na rin tutubo yung mga damo mo. So pag tutubo yung mga damo, medyo mayroon na mga ulan kasi kailangan natin mabasa yung lupa kapag tayo gumagamit ng pamatay damo.
ito yung karagdagang kaalaman na dapat yung subaybayan sa next nating video. Sasabihin natin kung ano ba yung gagawin ninyo para effective yung mga gagamitin yung mga pamatay damo. Kasi kung hindi timing ang inyong pag-apply ng pamatay damo, kahit anong klaseng pamatay damo yan, hindi po magiging effective. So kailangan ang timing ng paglalagay ng pamatay damo o pag-apply nito. So ito ang ginagawa natin para hindi tayo mapagastos at maganda yung ating tanim na palay. Ito ay ginawa ko na nung siguro mga 3 years ago. Inumpisahan kong gawin yon dito dati na yan sa parting yan. Dati year yun 2022 yata. 2022. Nauna silang nagtanim. Sabog tanim yata yung yung kanilang tanim. Ngayon, di nauna sila, tumubo yung mga damo, araw-araw nagdadamo sila. Araw-araw nagbubuno sila diyan. So, maliban doon, weekly pa rin silang nag-spray ng pamatay damo. Ako naman, tignan niyo yung aking yung aking tatamnan ng palay. Ang kapal po ng damo. Ayan. Yan, ang kapal, ang daming ang daming buto niyan. So, ang hirap pang patayin yung damong yan. Pero yung damong yan, pag na-control mo o na-applyan mo ng pangdamo sa timing, dapat 2 to 3 leaf, na-sprayan mo na yan. Tapos, pag na-sprayan mo yan, sa 2 to 3 leaf, no? Ito, tawag siya, kuros-kuros. Ang hirap patayin po nito. Talagang pag ito'y nakarangkada, sasakyan po yung palay. Yon, ito sasakyan niya yung palay. Pero nasubukan ko na kung paano i-control ito. Hindi man madali pero timing lang. Nako-control po yan. Na mayroon tayong mga ginagamit na pamatay damo para makontrol po yan. Kaya hindi ako natatakot na marami niyan ngayon. No? So, dati kasi marami ding tumubong ganyan. Pero umani pa rin tayo sa kalahating hektarya ng mahigit 60 dahil na-control po natin yan. So ang kailangan po lang natin ay timing na pag-apply ng pamatay damo. Siguro dito natin nalalagay ulit yung hybrid at sa kabila itong inbreed. Titignan natin kung anong magiging ani nitong SL19. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe po kayo. At para sa mas maraming kaalaman, i-like po ninyo yung ating page, yung Tikpopup, kung saan doon tayo nag-update ng ating mga araw-araw na ginagawa sa bukid. Doon din tayo nangungumusta sa inyo. Pwede kayong magtanong doon at masasagot din po kayo kaagad. Pwede kayong mag-comment sa ating mga post doon. At kung gusto nyong mag-avail ng ating mga foliar fertilizer, nasa description po ng ating mga video yung ating mga foliar fertilizer. Yung mga nagtatanong pala tungkol sa pamatay damo sa mais, timing lang po. At saka sundan nyo po yung ating mga guide. Yung mga nagtatanong na hindi mapatay yung paragis, mapapatay po ng pamatay damo yung paragis. Pero alam nyo, marami kasi sa atin hindi nagbabasa nung yung label ng ating pamatay damo. Kaya kung ano sinabi ng kanilang kasama o ng kanilang neighbor, ng kanilang kaibigan, yun na lang ang sinusunod. Hindi po basahin po natin yung label ng ating pamatay damo. Ang alam kong hindi hinahaluan ng sulfate na glyphosate ay yung Roundup. Yon, talagang kumpleto kasi yon. Napakamahal din nun. Hindi yon hinahaluan ng sulfate. Pero lahat na halos yung mga generic, Spitfire, Demolition, Glyphosate, at iba pang mga generic na pamatay damo, hinahaluan po yan. Nire-recommend na haluan nyo ng sulfate yung abono para lumakas yung timpla. At sa akin, para mas matindi yung lakas, hinahaluan ko po siya ng silhouette para mas makapit. Yan na po yung ating mais. Isang linggo pa, aanihin na yan. Pero
kung titingnan nyo, dry na, pero hindi pa masyadong yan. Hindi pa masyadong hinog yung na yan, yung mais na yan. Sa tabi ko, nag-ani sila ng medyo pa dito eh. Mas nauna sila sa akin eh. Pero yung sa kanila talagang napakagaan dahil ibinilad pa nila. Ito kasi talagang i-dry ko to, yung dry yung kanyang dahon para mabigat yung kanyang butil. Kagaya ng nangyari noon, kung nakita niyo yung video sa Tech Pop-Up, yung aking shinare, no, nakita niyo yung dahon ng mais, ganito na oh. Ganito, ito. Pag ganito yung dahon ng mais, yan, mabigat po yan, yung ganyan. Pero pag ganyan, yung dahon niya, wala pa. Hindi pa masyadong Pero pag ganito, buhay pa oh, yung mais, pero dry na po siya. Mabigat po yan, itong mga to. Yung mga na-dry na yan. Yan. Ibebenta ko yan ng wet. Hindi ko na i-dry kasi mas mabigat. At hinihintay ko talaga na medyo mag-dry yung kanyang leaves. Sa linggo, na ito eh. 109 or 109 days. Kasi itong K6410 BIP, 110 days ito. Ang plano ko, kung hindi sana ako late sa aking preparation, gagawin kong 115 yan, mas maganda. Pero hindi na aabot 109, ipapa-harvest ko na yan. Kasi ito, 2 weeks na lang ito, ililipat tanim ko na. Kaya maatrasado ako kapag mag-plus 5 pa ako dito. So, lagi po ninyong panoorin yung ating mga video. Kompleto po yan, kaya lang kailangan panoorin nyo lahat para dumami ang inyong kalaman, gumandang inyong mais, tumaas ang inyong Kung titignan nyo pa sa loob ng ating maisan, malinis pa rin po yung loob ng ating maisan. Kukunti pa rin yung kanyang damo. Ganyan kasi kapag talagang siksik yung maisan, hindi makakatubo yung damo, hindi siya makakaporma kapag siksik yung ating maisan, makapal po siya. So, yun po, patuloy po kayo sa panonood, patuloy po kayo sa pakikinig ng ating mga sinasabi at pag-aralan po ninyo. Huwag lang po kayong basta-basta umasa sa kaalaman ng iba, kundi mag-ipon po kayo ng sarili nyong kaalaman at tuklasin po ninyo mismo, gawin po ninyo mismo para mapatunayan ninyo at para maging magaling po kayo. God bless po.